Alright, hello guys, mga kuhan kita sa electrical verification test. Okay, so lagay natin dito live at saka neutral. So ito yung ground natin. Live to. Nagulat ako kasi akala ko may hangin pala sa so live to live. Kahit dito na lang tayo makuha kasi ground to. So ikaw okay na, dito na. Alright, so lagyan natin. Kunin natin yung loop test. Measuring loop test. So it's 1.10. So 1.10. Okay, so kunin natin yung PFC, protective fault current. So lagay natin to. PFC, medyo makuha na yung mata natin. Yung kita pa to. Nasa 222. So pasado pa rin. So okay. So dito si engineer. So anong required sa PFC natin? Sa example sa lighting, 6 amp circuit type B MCB. Dapat within below 6 kA, that is 6,000 amps. So 6,000 amps. Oh. ang measured is 222 amps. So that means it passed sa So paano yung ginamit natin kanina, kasi loop yung kwan. So yung reading natin kanina is sa passing sa lighting circuit na 6 amps. I think maximum permitted ZS is let me check my. Okay, so ulitin natin yung loop natin kanina, yung reading natin. So yung measurement natin is 1.09. 1.09. So yung required dito not more than About 7 ohms. 7 ohms. So pasok tayo kasi nasa 1.09 na siya. So not more than 7 ohms. 1.7. So ito yung reading natin. So sa PFC, it's 222 amperes. Yung required is 6 kilo amperes. So below that na pwede sa pasok siya. So ang reading natin sa loop impedance is 1.09. So yung required nila is 5.08 ohms. Yun ang required nila. So pasok tayo, dapat hindi tayo mag more than that means it's very low, very safe. Tayo mag sobra sa 5.08. So pasok siya, napakalaki ng kuan niya, ng allowance niya para maabot niya yung 5.08. So pasado yung kuha natin sa dito sa low impedance ng lights natin. Actually mga guys, medyo mahirap explain to kasi electrician lang talaga to. Yung pinapakita ko lang sa inyo yung paano maggamit ng tester at saka Yuki electrical regulation dito, kung ano yung mga testing dito. So mahirap talaga maging electrician dito sa UK kasi kailangan talaga mayroon kang ganito. At saka lahat ng mga requirements sa UK in regards to electrical regulation dapat sinusunod natin. Hindi basta-basta na electrician lang tayo. Katulad ng electrician tayo sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa, lalo na
hindi tayo nakakuha ng exam dito at saka certificate. So mahirap talaga i-base natin yung experience natin doon sa ibang bansa kaysa dito kasi napakahirap at saka napaka-standard ng British regulation in regards to electrical dito. Okay? So dapat lagyan natin ng box yung mga terminal kasi para sa moisture. Yun ang dapat talaga safety. Kasi hindi pwede na Mechanical protection. for mechanical protection. Lalo na sa mga kitchen at saka mga moist area like shower room. Isa rin yun. At saka mayroon tayong lightning kit mga friends, mga kabayan. So ito ang ginagamit dito para at least hindi ka na mag-tester sa loob. Mahirap kasi yung ipasok ko pa yung dalawang tester mo like live and neutral. So ito na lang ilagay natin. Ito yung Edison screw type at saka ito yung bayonet type, saka iba-ibang klaseng sizes to para at least hindi na mahirap ipasok. So kompleto. Yun ang ginagamit dito sa electrical sa pag-testing ng mga lights. At saka kanina nag-test na tayo ng loop impedance ng mga socket natin. Yung mga loop impedance yan nakuha na natin kanina at saka insulation resistance. Kaso hindi na namin napakita. So yun yun dito sa UK. At saka nag-test na rin kami kanina ng circuit breaker. So basta yun lang naman ang mga test dito. Mga guys, mga ranger. So dapat marunong kang mag-test. At saka to, na-test na rin namin to. Yung bagong circuit breaker na mayroong RCD protection. So dapat mayroon kang ganito. At saka required ngayon sa 18 edition dapat yung box natin na naka metal na siya. Unlike 17 edition, pwede pa yung plastic lang. Pero ngayon dapat yung bagong law ngayon ng 18 edition dapat naka naka metal para sa sunog. Okay. Saka dapat mayroong isang insulation din na nilagay mo bago to. Dapat naka-isolate din siya. Okay. Okay, so dito tayo mga ka-ranger. I-explain ni engineer ang about sa electrical circuit breaker, kung ano ang pwede niya kung ano yung turo niya sa inyo. Okay? So anong gagawin mo ngayon? Test ang external earth loop impedance. It's very important para makapasa ang circuit from this circuit going sa outside external. So dapat did test, we call it did test. So make sure na dapat nakalock out tag auto. So first is did test. Ang main insulation switch is on, and then make sure na yung ground is not disconnected dito para walang parallel connection sa internal connection sa internal circuit. So ito lang i-test natin. So make sure everything is off on this side. Okay. Ang clip goes to the main earth sa MET tawag dito. So sa main earth terminals, that is MET. So anong size earth niyan? 16. So The 16 required is 16 mm. sa 16 mm ang CPC sa 100 amps na isolation, and then 25 mil sa meter tails. Alright. So test natin ang ZE, tawag dito is ZE. CE yung test. So live at saka neutral.
0.24 ZE. So, point 24. So, yung pag sinabing 2.24, That is ang normal na between 0.18, 0.24, 0.25, pero normally below mga 0.25 ohms siya. So, kung di ka sagsarado sa test mo, you have to make 3 tests and then i-average mo siya. So, yun ang correct na testing. so dapat hindi sa sumuobra, not greater than? More than 0.25. Kasi that means there's something wrong sa grounding. So, ang grounding dito is very important. Okay. So, it's still saying 0.24. So, I'm happy with that. Or else you have to do another test. So, that's fine. Then make sure off. Everything is off. Turn this. So, dapat nakasarado palagi yung bus bar niya kasi para at least for safety. Yan. Yung bus bar, pag sinabi bus bar sa ilalim. Ang ground, very important kasi walang ground at tayong tenant dito. So lahat ng mga dapat sa mga marami dito hindi na connect yung ground. So Dapat yung continuity ng ground perfect. perfect. Hindi pwede na I-cut nyo. dapat perfect talaga. So may gumawa dito na lahat ng ground pinutol. Oh. So napakadelikado dito pag may konting problema lang sa ground. Hindi pwede yan. Hindi acceptable. Mm. May ground sa tubig, may ground sa gas. Kung yung tubig is extraneous, meaning conductive parts, So ano yung tanong ko, ano yung connection ng ground natin? TT o ZNCS? TNC. O TNCS? This, ang tawag dito is TNS. TNS daw yung kuha natin. Kasi nandito yung ground sa core niya. Oh, so TNCS yung connection. TNS. TNS. Yeah. TNS. Check mo lang Ang walang ground loose lang wire. sa ZS ng ground. This is lahat. Pati ang ground niya, perfect. It's importante dito ang ground eh. Kaya marami nang matay sa Pilipinas kasi walang ground, walang RCD. So gusto nyo pa mag-electrician sa UK, baka magsakit yung ulo nyo. Importante ang ground. Diyan kahirap dito, diyan kastrikto dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, kahit minsan pwede na. Dito hindi pwede yun. Yung hindi pwede na tawagin mo lang dumaan yung kaibigan mo o sabihin mo na, alam mo ba sa electrical? So, sa atin kasi parang ganyan eh. Maliban na lang sa may mga kumukuha talaga ng electrical engineer sa Pilipinas. So, hello mga ka-ranger. Kunin natin yung loop impedance ng socket, okay? Kung ito ay pasado. So, i-on natin. Okay, at saka press natin to. So, yung reading niya is 0.69. So, pasado siya. So, yung off naman natin uli. Hindi pwede na biglain mo na lang to naka-on. Yung naka-on to. Tapos ibiglain mo na lang kung saan gusto mo. Hindi pwede, dapat naka-off muna bago ka maglipat sa iba. So, kunin natin yung RCD niya, okay? RCD test, yung trip niya. So, iyon na natin. So, okay, yung reading niya is 26 ms.
So 26 uh 26 ms 26 milli seconds, so pasado siya yung required ano nga na yung required dapat sa RCD 0.4 seconds lang. buksan natin kasi i-check natin yung grommet. Grommet tawag yun ang grommet. Yeah, kung okay ang insulation niya, okay ang termination. Meron. Doon. May mechanical protection I sila. see. Yung sa dulo yan yung grommet. Para hindi makuha yung talim ng metal sa wiring. Tama. Isang tugang socket, i-check rin natin to. Ito yung grommet niya. Ibig sabihin nyo, yung to. Yan. Yung guma, yun ang grommet. Ibig sabihin, safe yung wire. So hindi siya mabubutas o kaya hindi siya masusugatan dahil mayroong grommet. So parang wala kuhan yung wire maluwag, hindi pwede ito yung live maluwag, so kailangan natin to ibalik, so hindi to pwede. So yan, mag-check ka ng mga socket. Ito yung live, ito yung ground, saka ito yung neutral. So ibalik natin yan. So kunin natin yung polarity test niya. Dito mo malalaman kung saan yung mali ng wiring nila. Ayan. So yung 3 lights, that means correct. Alright. Okay, so yan makita mo yung guide niya. Kung saan yung umilaw, yun ang reading niya. Pasado pa ba? So 0.99. 0.99 yung ano niya, yung loop ya. so 0.99, so pass. So dapat below 5. Pag lumampas ng 5, hindi na siya pasado. So yung test natin The same 0.97, but that's pass. Pass. So So kasi pag nag-test ka ng loop impedance, dapat yung pinaka dulo niya, yung pinaka tuktok niya, yung pinaka malayo niya, yung farthest point. Kasi tayo to nasa tayo, nasa loft nasa pinakataas na ng bubong ng bahay. So loft kasi to So yan, mag-test ng loop impedance ng lights. So yung neutral is blue, yung live is brown, and the green is ground. So 244 okay pa kasi this is protective fault circuit. So pass. We'll try now sa RCD. So RCD na yan. Okay, test na. So mag-test tayo ng RCD. So ganyan pa rin yung procedure. Yung live na sa live, yung neutral sa neutral. $21 milliseconds. So 21 milliseconds, so pass.
Ibig sabihin, napaka bilis ng trip ng RCT kung sakaling may fault o kaya may mga grounded o kaya may mga moisture o kaya magkaroon ng short yung yung circuit. At saka isa pa, fail to kasi walang choke box. So dapat may choke box to. So ang gawin natin, lagyan natin ng choke box niyan. Lagyan natin, ibig sabihin box, lagyan natin box kasi yung mga connector niya walang box. So dapat Expose yung conductor niya. So expose yung conductor niya. Yung conductor expose, so dapat Dapat ang ground oh, at least naka-block siya. naka-block. Oh. Presentation. At saka loft kasi ito eh. So ibig sabihin bubong na to sa taas. So ibig sabihin mas maganda yung talaga nakabalot siya kasi yung moisture sa taas. Delikado, safe sa. May prevention. At saka at least prevention sa mga maka-prevent niya yung mga trip dahil sa moisture. So dapat nakasarado talaga. Important, mechanical protection. What if may mga daga dito pumasok, may tubig na drop, so at least ma-prevent niya. It's not accurate, but at least may protection sa hindi sa mga basa. At saka bawal dito yung Hindi sa mga kain, mga rodent. at saka bawal dito yung mga tinatawag na sa atin na electrical tape yung binabalot natin. Katulad yan, bawal yan, electrical tape. Hindi pwede yan. Electrical tape dito. So nilagyan ng electrical tape, so kunin natin yan. Dapat may enclosure tawag. Mechanical protection. So ito electrical tape, isolation tape, hindi pwede ito, bawal to. So dapat lagyan niya ng ng box nakatago at saka dapat naka-cramping yan. Yung bago ngayon na connector naka-cramp. Sa mga 17 edition pa to. Sa mga pag 18 edition iba na. Dapat naka-cramping to. Ito yung mga connection niya. So yun. At saka yung connection to, insulation ng lights, 12 volts. Kasi mayroon siyang mayroon siyang transformer. Yan. Ayan, 12 volts yan, di ba? LED. So from 240 volts going to 12 volts. So nakaka-convert to sa 12 volts. So ito yung clamp tester natin. Okay. So ito yung tinatawag na multi-function tester. Okay, so ito yung pag-reading ng continuity, insulation, resistance, loop, PFC, line, live and neutral, and RCD, and volts. So yun ang function ng ating tester.
sa cable finder. So, yung cable finder, ibig sabihin nakakonect yun sa kabila. Parang Bluetooth pala yan, no? Parang mula dito, ma-detect niya kung konektado yung mga wiring. So, yan. So, yan, i-check mo dyan kung... Ayun, so may ibig sabihin may connection. Pinakayas na. Yung pinakayas yun ang kwan niya, yun ang connection niya. Yung pinakahayas, Saling main siya. yung pinakahayas na tunog. Oo. So yung gawin niya, i-inoff niya ron kasi dun sa loob, sa labas. So, wala hindi. Oh, naka-on na. Off. So on rin. Naka-on. So konektado siya. So, off siya na. So secure natin dito. So pag umilaw, Hindi may isa ka man ka, no? may isang ano, Isa ka sa babaw. May dua to ka spare. Meron ko manukon. Nakakonect siya. So, para siya. Hindi sa... so That's good. Ini isa lang ka rin. punta tayo sa loob. Tuloy yung mga ranger, ibang bahay na to. Nag-check lang kami ng electrical. So wala. Diba, putulan ko kasi hindi identified. Alright. So walang connection. kasi kapag yung circuit hindi identified, i-disconnect siya sa circuit niya. So lagyan natin ng So putulin mo yung isang circuit doon. kasi hindi naman siya identified eh. So walang dangerous. Wala sa kasing source ng Baka may power. So kaya i-disconnect mo. So kasi kung umilaw, ibig sabihin may nag-connect siya. So kaso wala. So i-disconnect yung ibang part dyan. Kasi
i-disregard natin para at least safe. So nangyari kanina mga ka-ranger, dinisregard to, ito. Dinisregard to yung may kulay blue na tape kasi unidentified, ibig sabihin wala siyang connection nang nag-check kanina sa cable finder. So nangyari, dinisregard to kasi wala siya, walang ano siya, wala siyang connection kung saan, so baka makuryente yung tao kaya dinisregard to, dinisconnect to. Ano to say 6mm, so baka shower yan, electric shower dati o kaya electric cooker. So para safety, dinisregard lang. Kung sakaling may mga hindi nakakonect na nag-disconnect yung mga linya, so ibalik lang yan ulit. So ganyan para safe yung paggawa sana. So yan ang kanina, ang disregard kasi walang unidentified na circuit. So yun ang may tape na blue. So yun. Anong brown mo subong? Anong gagawin natin? Continue test ang main banding, main protective banding, earth, pato sa terminal. So, kala ni 0 in mo ni sana eh. So kailangan lang i-0 in 1. Inol, paano inol? Zero siya. So hintip na natin yun sa loob. Diyan sa may kuha ng isolation valve ng tubig. Sorry kasi walang flashlight eh. So yan. Check natin sa baba. Yun ang mag-test. So ikot lang sa earth. sa earth. Ohms. So it is 1.09 ohms, less 98. So, mga 0.22 eh. Okay sa eh. so pasado. Bubok. Kahit mas bubok. So yun ang pag-check ng banding ng tubig, ng water sa isolation valve doon sa pan sa toilet. Kasi nandoon yung isolation valve niya eh. Pero kung malapit lang dyan lang sa ibaba, mas pwede rin. Mostly kasi iba sa baba lang dyan eh. Diba? So kaso lang kasi mahaba, so ito ginamitan natin to ng cable na earth. So, pero yung gas kanina dito lang na-ready. So dito lang. Diyan na malapit. So mas madali yung i-reading kanina kasi nandyan lang yung clip banding niya. Kasi pag reading ka ng earth clamping, dapat isa sa gas at saka isa sa tubig. Hello mga ka-ranger. At saka kanina, nag-reading kami ng socket at saka light, yung external loop impedance. O kaya internal loop impedance.
CE, PFC, ZS, at saka yung IR niya, yung insulation resistance, at saka live and earth, neutral and earth, and live and neutral. Kung ilang mega ohms o kaya yung mga continuity niya kanina, yung resistance neutral, yung resistance, yung R1, yun ang live, at saka R2, yun ang earth. So yung continuity niya kanina, nag-content tayo kanina, nag-check, at saka yung gas continuity niya ng earth at saka water, yung continuity rin ng banding niya, at saka yung PFC niya, yun. So ibig sabihin ito guys, in general, hindi naman to ibig sabihin yung vlog ko to, hindi to siya pwedeng masabi na tutorial vlog. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi medyo mahirap talaga intindihin yung pag-electrical. So medyo may idea lang to sa mga electrician na nakakuha ng mga electrical course o kaya may mga knowledge sa electrical. So medyo komplikado talaga. Kaya ang nakakalam lang to yung may mga knowledge sa electrician. So ibig sabihin ito yung electrician na ginagawa dito sa UK. So ito yung mga paraan paano mag-test, paano check na mga yung electrical safety. So parang pinakita natin paano yung idea o kalakaran dito o kaya mga paraan paano magkuha ng yung safety, electrical safety. So yun lang naman ang importante dito. Medyo pinakita ko lang sa inyo yung paano ang idea. Medyo may konting knowledge lang kayo nakuha. So yun, sa nasabi ko na medyo mahirap talaga intindihin kasi kung hindi ka electrician, hindi mo makuha to. So ibig sabihin yung minsan yung mga tao na nasa Pilipinas medyo nag-isip na gusto nilang magkuha ng electrician dito, gusto nilang mag-apply ng electrician dito. Kaya mahirap talaga pumasok dito pag hindi ka dito talaga nag-graduate ng electrician mo kasi iba yung electrician natin at saka dito sa UK. So yun. Kaya napaka-conflict, very conflict. Kaya maraming nagsasabi na gusto nila mag-apply ng electrician dito sa UK. So hindi talaga pwede, mahirap talaga. Katulad rin ng mga nurses na kung nurse tayo sa Pilipinas, pagdating dito kailangan pang konting pag-aaral. Yun ibig sabihin, kahit na doktor ka sa Pilipinas, ibig sabihin pagdating dito hindi ka pwedeng maging doktor dahil kailangan mo pa mag-schooling. Ibig ko sabihin sa mga nurses din sa atin sa Pilipinas, yung galing dati sa Pilipinas, pagdating dito nag-schooling din sila ng almost 1 year. Pero nagtatrabaho na rin sila, parang silang working student, nagtatrabaho habang nag-aaral. So pag sa ibang bansa, kalalo na dito sa UK, hindi nila tanggap yung kung ano natapos natin sa Pilipinas. Kaya dito kailangan ka talaga mag-aral. Kaya masabi ko sa mga gusto mag-electrician o kaya plumber o kaya mekaniko, napakahirap talagang pumasok sa UK. Kailangan mo pa talagang mag-aral. Kahit nasabihin natin engineer ka sa Saudi Arabia, engineer ka sa kung saang bansa, galing ka sa kung saan, so hindi ka pwedeng maging ganito dito kung ano yung natapos mo, anong trabaho mo sa ibang bansa. Sobrang higpit ng UK. Kung ikaw electrician dito sa UK, pupunta mo na Amerika, pwede ka maging electrician. Pero kung galing ka ng Pilipinas o kaya sa mga ibang bansa, medyo mahirap. Hindi nila tanggap dito. Kahit sabihin natin European ka pa. Dati nang hindi pa nag-separate yung UK sa European Union, pero parang hindi pa rin pwede na electrician ka sa Europe, sa ibang bansa, tapos pagdating mo dito electrician ka, hindi nila tinatanggap yun. Hindi nila tinatanggap yun, ibig sabihin. So dapat talaga dito ka talaga nag-aral.
So yun, at saka yung pinapakita ko sa inyo, bagong bahay ito. Ito rin yung isa sa mga bahay na ginawa din ng isang Pinoy na multi-skilled na Pilipino. So ito yung ginawa niya. So kami nag-check ng mga electrical at saka plumbing kung safe gamitin o hindi. Kaya yun ang ginagawa namin. At saka parte sa mga gas, yun may nagpupunta dito na sila yung nag-install, yung mga gas engineer talaga. Sila yung pumupunta dito kasi pag hindi ka core gear registered, hindi ka pwedeng mag ng gas. Napakahirap, napakadelikado. At saka napaka stricto dito. Kailangan talaga bawat galaw mo. At saka parte sa electrical, yung kasama ko, nag-aral kami dito ng electrician. So, yung kasama ko, ano yan, electrician. Electrician engineer din yan. At saka nagkuha rin dito ng, mayroon din siya ditong 18 edition electrical installation. Kasi dito, dati hanggang nag-upisa sila sa parang 15, 16, 17. So 18 na ngayon, that was last year. 17 edition pwede pa, pero ngayon kasi 18 edition na dapat mayroon kang certificate sa 18 edition. Yung kasama ko, ano yan, may 18 edition yan. Kaya ako medyo, na lang ako ngayon, assistant na lang ako kasi yung sa akin na hinawakan 17 edition lang. Kaya siya yung, ano talaga, ako assistant lang. Pero mag-upgrade na rin ako by this year. Matapos yung pandemic to magkuha rin ako ng 18 edition. Kaya hindi ko pwedeng gumawa ng mga electrical pag wala yung kasama ko kasi mayroon siyang certificate for 18 edition. Ako, helper na lang ako sa ngayon. Okay, so pero lahat ng mga electrical na trabaho, alam ko rin yun kasi dyan din ako galing. May mga kailangan lang i-upgrade. Konting schooling lang. Actually, magkuha ka ng 18 edition, nasa, ano lang yun naman yun eh. Nasa 2 days, pwede mo na makuha full day yun. 2 days to 3 days, pwede mo na makuha yun. Kaso lang medyo nagpandemic na medyo, at saka medyo mahirap pa ngayon. So, hindi na muna ako kumuha. Tapusin ko lang muna ito tapos kuha ko ulit. Kaya, yun. Kaya kailangan pag gawa ka ng mga electrical dito, dapat competent ka magtrabaho. At saka mayroon talagang nag-assist sa'yo ng mga engineer na para at least i-double check yung mga trabaho mo. Okay? So yun na lang. At saka dito na lang tayo matatapos. Ganda talaga to ng bahay na to. At saka ito na lang guys, so please subscribe my channel and thanks for watching. And this is Ranger of Rangers and hasta la vista mga Ranger.